Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Indeed, itong araw na ito ay para lamang po sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya naman mga kapatid, I invite everyone, tayo po ay tumayo. Samahan niyo po ako dito sa harapan. At sabay-sabay po tayong umindak. Sabay-sabay po tayong sumigaw. At umawit po ng papuri para sa ating Panginoon. Aming Diyos, purihin ang dakilang pangalan mo. Kailanman ikaw lamang at wala nang ang iba. Ang nais ko ay magpasalamat, magpuri sa'yo. Ako'y niligtas mo. Minsan pa. Aming Diyos, purihin ang dakilang pangalan mo. Kailanman ikaw lamang at wala nang ang iba. Ang nais ko ay magpasalamat, magpuri sa'yo. Ako'y niligtas mo. Tunay kang Diyos! Tunay kang Diyos, aking manunubos. Itinuro mo ang daan tungo sa kaligtasan. Hallelujah! Purihin ka. Minsan paawitin po natin. Aming Diyos, purihin ang dakilang pangalan mo. Kailanman ikaw lamang at wala nang ang iba. Ang nais ko ay magpasalamat, magpuri sa'yo. Ako'y niligtas mo. Tunay kang Diyos, aking manunubos. Itinuro mo ang daan tungo sa kaligtasan. Hallelujah! Purihin ka. Tunay kang Diyos, aking manunubos. Itinuro mo ang daan tungo sa kaligtasan. Hallelujah! Purihin ka. Ang nais ko ay magpasalamat, magpuri sa'yo. Ako'y niligtas mo. Come on, awitin po natin. Ay magpasalamat, magpuri sa'yo. Ako'y niligtas mo. Minsan pa. Ang nais ko ay magpasalamat, magpuri sa'yo. Ako'y niligtas mo. Tunay kang Diyos, aking manunubos.
papuri. sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na May kagalakan. sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, Sa Kanya ibigay. purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, sumigaw sa galak, sumigaw. This morning, patuloy ka naming tatakilahin, Panginoon. Patuloy ka naming aawitan ng matamis na pagsamba. Sadya kayo tinanag, Panginoon. Katapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Tulad ng pagsinag ng gintong araw, tuloy siyang nagbibigay tanglad. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi.
Diyos na ating inaawitan sa umagang ito ay may mensahe siya para sa lahat sa atin. Ang mensaheng ito ay para sa bawat isa na maaaring matagal ka na may mga pinapanalangin, kapatid. Marami kang hinihingi sa Panginoon. Maaaring di mo na mabilang yung taon sa paghihintay mo sa kasagutan ng Panginoon sa iyong mga panalangin. Maaaring yung iba sa atin is buwan pa lang, linggo pa lang tayong nananalangin at naghihintay tayo sa ating mga kahilingan sa dakilang Diyos na nagmamahal sa atin. Alam niyo, ang mensahe niya para sa ating mga nananalangin. At actually, natutuwa ang Diyos sa atin na lumalapit tayo sa Kanya. Nananalangin tayo sa Kanya. Humihingi tayo sa Kanya. Natutuwa siya, pero ang Kanyang mensahe sa umagang ito, ang sabi niya sa Psalms 32:8, ang sabi ng Panginoon doon, I will instruct you. I will teach you the way you should go. I will counsel you with my eyes open and looking at you. Ito po ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin na lumalapit sa Kanya sa panalangin. Alam niyo po, ang mensaheng ito ay hindi lamang tinuturuan tayo ng Diyos na kung paano tayo lalapit sa Kanya. Ang sabi niya ron, I will instruct you, I will teach you, I will counsel you the way you should go. Di ba? Hindi lamang po, ang instruction ng Panginoon dito ay hindi lamang natatapos kung paano tayo mamuhay, paano tayo lumapit sa Kanya. Pero alam niyo po ba yung instruction na sinasabi ng Diyos, yung mensahe niya para sa bawat isa sa atin sa hapong ito ay kasama yung instruction kung paano natin i-receive yung Kanyang kasagutan sa ating mga panalangin. Amen po ba? Baka naman ngayon sa hapong ito, mga kapatid, baka naman hinihintay ng Diyos na lumapit tayo, Lord, paano ko tatanggapin yung inyong kasagutan sa aking panalangin? Maaring nais ng Diyos na buksan natin yung ating mga mata na hindi lamang yung Kanyang instruction, yung ating pagbabasa ng Kanyang salita is to know yung will niya sa atin. Nais ng Diyos na, anak, nandoon din sa aking mga salita kung paano ninyo tatanggapin yung kasagutan ko sa inyong mga panalangin. Ang sabi po sa 2 Timothy 3:16, ang sabi po rin, all the scripture is a breath of God. And it is useful for what? It is useful for teaching, it is used for correcting, and it is used for rebuking, it is used as a training in righteousness. Alam niyo po, ang Diyos, pag sumagot siya sa atin, yung ibibigay niya sa ating panalangin ay hindi tayo magkukos ng pagkakasala. When He answered our prayer, hindi po to against sa Kanyang mga salita. Kaya sa hapong ito, ang sabi ng Panginoon doon, I will instruct you. Ang maganda doon sa sinabi niya sa Psalms, ang sabi niya, while I'm counseling you, my eyes is looking upon you. Napakaganda nito, di ba? Gusto niyo ba yung instructor ninyo na lagi kayong sinasamahan at tinitignan niya, o medyo mali yung ginagawa mo, kapatid? Ganun ang Panginoon sa atin sa hapong ito. Nais niya, nandiyan na yung sagot niya sa inyong mga patalangin. Maaaring nananalangin kayo ng 10 years ago and yet you are still waiting. You know why? Baka, ang sabi sa James 1:9, baka naman we are too quick to speak. Ang sabi sa James is we have to learn how to listen quick and slow to speak. Sa hapong ito, ang nais ng Panginoon to response ninyo sa Kanyang sagot ngayon. Lord, baka maaaring kaya ako namimiss yung sagot ninyo sa aking panalangin is sapagkat I never listened to you. How am I going to receive it? Sa hapong ito, kung marami kayong mga panalangin, kung ikaw ito, mga kapatid, na you have been praying for sa mga bagay na nais mong hinihintay mo yung kasagutan, I would like you to hold your heart right now and I will pray for you. I would like you to respond sa hapong ito na, Lord, simula sa araw na ito, I will be quick to listen sa inyong instruction sa aking buhay. Heavenly Father, sa hapong ito, Ama, nagpapasalamat kami
sa inyong mga salita na alam po namin, O Diyos, sa bawat panalangin namin na aming hiniling, Ama, be it just a few days ago, o ito man, Panginoon, ay dekada na at hindi pa namin tinatanggap. Lord, buksan ninyo ang aming mga mata. Buksan niyo, Panginoon, ang aming isipan. Buksan ninyo, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, at naman ay tanggapin namin sa hapong ito, Ama, na kami, Panginoon, ay handang tanggapin ang instruction ninyo. How are we going to receive ang inyong kasagutan sa aming mga panalangin? Nakikita niyo po ang puso ng bawat kapatid ko sa hapong ito, Ama. Yung mga hinaing nila, Panginoon, ang sabi ng inyong mga salita, we have to be quick to listen and slow to speak and slow to anger. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, O Father, na patuloy na even sa every Sunday na sermon, Panginoon, ay makita namin ang inyo pong instruction na sinagot yun na po pala ang aming panalangin. It's just that we miss it. Kayo po, Panginoong Diyos, ang patuloy na magsiseal, Panginoon, ng mga word ninyo na aming narinig sa hapong ito na simula sa araw na ito, Panginoon, the more that we pray, the more ang i-spend namin, Panginoon, to listen to you, Panginoon. How are we going to receive your great answer sa aming mga panalangin? Ito ang aking dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Na-receive niyo yan? And I would like you to open up your eyes. Simula ngayon sa sermon pa lang, makikinig na tayo. Magdi-take note tayo, Lord. Nandito po ba sa mensahe ninyo yung kasagutan nyo sa aking mga panalangin? Amen po. Makakabalik na tayo sa ating mga kinauupuan. And we will continue. Yan po, bibigyan ko kayo ng ilang saglit. Ayan, sa hapon pong ito, ay tayo dadako sa atin pong Holy Communion at ito po ay ginagawa natin monthly at ito po ay pagpapaalala sa atin ng Panginoon sa ginawa ng kanyang anak na si Hesus Kristo na namatay sa cross ng Kalbaryo. And as are we going to partake our communion, I would like na i-honor natin ang presensya ng Diyos, ang kanyang ginawa sa ating buhay. May I request everyone again to stand up? Ayan, ang ating po mga nasa kamay ngayon, ito po ay sumisimbolo sa katawan ng Diyos. At hindi lamang katawan ng Diyos, kundi ito po ay sumisimbolo din po sa kanyang dugo na dumaloy sa kanyang katawan para po linisin tayo sa ating mga kasalanan. Ang sabi po rito sa Corinthians 11:24, and give thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Ganon din po sa kanyang pong dugo, ang sabi po rito sa 11:25, in the same way he took the cup of the wine after supper, saying, "This is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me." Nakita ninyo po, ang purpose ng ating pong Holy Communion ay para po alalahanin natin yung ginawa ng Diyos 2,000 years ago. At hindi lamang po para paalalahanan tayo kung anong ginawa ng Diyos, kung hindi, para paalalahanan po tayo, ano na po ba yung status ng ating buhay. Tayo po ay binili ng Diyos, tayo ay pag-aari na ng Diyos. At dapat maalala din natin na sa hapong ito, Panginoon, saliksikin niyo yung puso ko. Ako po ba ay namumuhay bilang isang tao na binili niyo na? Ako po ba ay namumuhay araw-araw, na lumalakad ayon sa inyong mga salita? Ito po ang ating pong paggawa ng ating pong Holy Communion. At kung kayo po, ito po ay para sa lahat but kung hindi niyo po naaalala na minsan sa inyong buhay na hindi nanalangin kayo na tinanggap niyo ang Panginoong Hesus Kristo bilang sarili niyong tagapagligtas, you may pass this communion, but if you remember that you have received Christ as your personal Savior, you may
joined us. Why not we open up now our emblem, at sabay-sabay po natin itong ititake. Should we raise the, yung bread na siyang sumisimbolo sa katawan ng Panginoon at pasalamatan natin. Salamat o Diyos sa mga tinapay na ito, Ama, na sumisimbolo ng inyong katawan, Panginoon, na bayubay, Panginoon, nag-suffer to pay, Panginoon, ang penalty ng aming mga kasalanan. As we going to part this, Panginoon, ay ninaalala namin ang inyong pagmamahal, o Diyos, Ama, ang sakripisyo ng inyong anak na si Jesu Kristo, Ama, at inaalala din namin, Panginoon, na kami po ay binigyan nyo na ng bagong buhay, Amang Diyos. Tulungan nyo kami as we remember this, O Father, na patuloy naming isuko araw-araw yung mga bagay, Panginoong Diyos, sa aming buhay na hindi nakakapagbigay ng kaluhuran sa inyo. Patawarin nyo kami sa lahat ng aming mga nagagawang pagkakasala. And as we partake this, Panginoon, ay binibigay po namin ang pasasalamat sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesu Kristo. Lahat po tayo sabay-sabay na isubo ang tinapay. Taas po natin yung ito pong saro. Siya po yung sumisimbolo sa dugo ng Diyos, sa anak ng Diyos na si Jesu Kristo, na siya pong tumagas sa kanyang mga tawanan. At siya po ang naglinis ng ating kasalanan, kaya nga there is no more shame and guilt sa ating buhay. Ito po ay paalala din sa atin na anuman po yung binabato sa atin ng kaaway, yung sa ating isipan na we are not worthy to be called son of God. Ito po ang nagpapaalala sa atin na no matter what, anuman po yung mga kasalanan na yung ating past, ay nilinis at pinatawad ng Diyos to. Why not we continue in prayer? Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa sarong ito, Panginoon, na sumisimbolo ng dugo ng inyong anak na si Jesu Kristo. Lord, as we partake this, Father, Lord, we continue to pray na hindi lamang namin tinatanggap at pinapasalamatan na kami po ay inyong pinatawad. As we partake, Panginoon, ay sinashut din namin, Panginoon, yung mga kaisipan sa aming buhay na sa tuwing kami nagkakasala, Panginoon. We are not worthy to come to you, Panginoon. Lord, those are lies of the enemy. Tulungan nyo kami na every time we partake, Panginoon, ang simbolo na ito ng dugo ng inyong anak, Ama, and papapaalalahanan kami na you have cleansed us, Panginoon, from any shame and guilt, O Father, at walang makakapag-condemn sa mga niligtas ninyo, Ama. At gayon din po, Panginoon, ay ito rin po ay nagsisimbolo na we are looking forward, Panginoon, sa pagbabalik ng inyong anak na si Jesu Kristo. Yung time, Panginoon, na kung saan ay makakapiling po namin kayo. Salamat po muli, nawa, Panginoon, as we partake this, Panginoon, ay patuloy kaming mamuhay, Panginoon, ng nalarapat, Panginoon, sa inyong harapan sa tulong ng inyong mga salita at ng inyong banal na Espiritu. Ang lahat ng ito ay aming dalangin, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's take it. I would like us to pause for a few moments po, habang nagmi-minister ang atin pong praise and worship sa awiting ito. Alam ko pong marami kayong gustong pasalamatan sa hapong ito. Let this song minister to us and let the Holy Spirit minister to your heart right now. Na yung ating mga pasasalamat comes with being grateful. Being grateful is hindi lang natin pinapasalamatan yung ating buhay. Kung hindi, gagamitin natin ang buhay na makapagbigay ng papuri sa Diyos. Salamat sa iyong dugo. Yes. Jesus, salamat ako'y nilinis mo. Jesus, salamat buhay ko'y niligtas. Yes. Mula sa Sambitin mo, kapatid, sa iyong sariling bibig, yung mga personal na pasasalamat mo. Habang ang ating praise and worship team ay inaawit ang awiting ito. Walang masalakas sa kapangyarihan. Come on, open your eyes right now. Open
worship team as we song this song. Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat ako'y nilinis mo. Jesus, salamat buhay ko'y niligtas mula sa kadiliman patungo sa liwanag mo. Come on, let's sing one more song. One more time this chorus. Jesus, With conviction, raise your voice. iyong dugo. Pasalamatan natin ang dugo ng Panginoong Jesus. Salamat ako'y nilinis mo. Jesus, salamat buhay ko'y niligtas mula sa kadiliman patungo sa liwanag mo. Heavenly Father, salamat po Panginoon. Sapagkat you have gathered us not only to hear your word, Ama. You have gathered us, Panginoon, to experience, Panginoon, ang inyong presensya, Ama. Once again, Panginoon, ay inyo pong re-reignite, Panginoon, ang aming heart to thank you, Panginoon, for what you have done sa aming buhay. Nilinis nyo ang aming buhay. Nilinis nyo ang karumihan ng aming pag-iisip. Nilinis nyo, Panginoon, ang karumihan ng aming mga puso, Panginoon. At kami po ay niligtas ninyo, Panginoon. Sapagkat, Ama, sa hapong ito, Panginoon, ay hindi lamang kami nagpapasalamat sa mga bagay na ginawa nyo. Kung hindi, Panginoon, nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa mga bagay na patuloy nyong i-accomplish sa aming buhay. Sa hapon nga kung ito, Panginoon, nawa ay tanggapin ninyo ang aming mga papuri and even our life, Panginoon, na naririto bilang mabangong handog sa inyong harapan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! 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 Okay. Alam niyo sa hapong ito, no, let's declare to one another na maraming gagawin ng Diyos sa buhay ninyo. Why not you tell that to your neighbor? Amen. Amen. Ayan. Okay. Kung tinanggap niyo 'yan, sa hapong pong ito, ay tinatanggap din namin, with a heartwarm welcome po if it is your first time na nakapiling namin sa aming service dito. Meron po ba tayong mga visitor sa hapong ito? Meron po. Ayan, okay. Palakpakan po natin. Salamat po, At patuloy po kaming natutuwa, nagagalak na nakasama ka namin at you are most welcome, kapatid, na makasama pa po namin kayo sa mga darating na linggo. Sapagkat sa mga darating na linggo po ay meron po tayong magaganap na ito po ay yung ating Philippine Independence Day Celebration Outreach. So why not we watch this video? Yan, So, ito po ay patuloy po tayong mag-invite. Meron po tayong mga diyan sa inyong mga kinauupuan, Ito po yung gamitin natin, pang-invite natin, Alam ko po na gagamitin ito ng Panginoon na when you give, ito pong sa inyong ini-invite,
tulungan nyo na rin silang mag-register sapagkat may QR code dito that will lead sa ating registration form. Ano? So, sino na po ba rito yung may invitees? Itaas nyo yung kamay nyo. Ayan, ano? So, sino po rito yung may mga ine-expect pong ma-invite after nitong Sunday? Amen. Ano? So, gamitin po natin ito. Ano? May dual purpose po itong ating itong invitation. Ano? Unang-una, when you invite them, when you give them this thing to them, help natin silang mag-register at pakisabi sa kanila na dalihin po nila ito sa actual Independence Day natin. Bakit natin sinasabi ito? Para ini-encourage natin silang magpunta rito. Then afterward, meron po siyang pangalawang gamit. Para saan po ba ito? Bookmark. Na pwede nilang gamitin. Ano ang paalala sa atin? Huwag natin gawing bookmark ito. Gawin ng mga invitees natin ito na gawin nilang bookmark. Kasi pag ito ay naging bookmark ninyo, ibig sabihin, hindi natin nagawa yung ating purpose to invite. Ha? Tama po ba? Ang dapat ang mag-bookmark dito yung ating mga guests or yung ating mga invitees. Why not, na alam ko na we are doing our human effort, but mas maganda kung sasamahan po natin ng pananampalataya ito at paghingi ng tulong sa Diyos. Why not you hold this every, kung wala kang ganito, I think sa'yo to. Para sa'yo to. Itaas mo, Brother Neil, wala akong ganito. Sino po yung wala dyan sa kanyang upuan? So lahat meron po. Why not you hold this one at patuloy po nating idulog sa Panginoon ang bagay nito. Heavenly Father, alam niyo po, Panginoon, ang aming heart, Panginoon, ay patuloy, Ama, na may desire, Panginoon, na sumunod sa inyong commission. Sumunod, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, to reach out the lost, O Father. At itong mga hawak nga namin, Panginoon, ay tinitignan namin, Panginoon, ng equivalent nito, Panginoon, ay kaluluwa, Ama, na inyong ililigtas. Kaya nga sa hapong ito, Panginoon, ay dagdagan nyo kami, Panginoon, na hindi lamang ng pananampalataya, Panginoon, kundi ng boldness, Panginoon, na ito po ay maibigay namin to someone na nangangailangan na makilala kayo, someone na ililigtas nyo during ng aming Independence Day, O Father. Lord, I continue to pray na it will go beyond this invitation, Panginoon. This is not one-to-one invitation, but naniniwala kami, Panginoon, na ang inyong kasagutan sa aming panalangin ay greater, Panginoon. Lord, you can multiply invitees with one single card, with one invitation na hawak namin, O Father. Lord, ang aming dalangin, Ama, ay sa mga taong nag-response na sa aming invitation, Panginoon, ay patuloy niyo sila, Panginoon, poprotektahan, Panginoon, sa hindrances na gagawin ng aming kaaway. At higit sa lahat, Panginoon, ang aming dalangin, ngayon pa lang, Ama, ang araw ng aming Independence Day ay makikita din namin ang inyong katapatan sa aming bansa, at ang katapatan nyo sa inyong mga salita, Panginoong Diyos, na ang nais nyo, Panginoon, ay wala pong mapapahamak. Punuin nyo kami, Panginoon, sa araw ng linggo, sa darating na linggo ng mga kaluluwa na inyong nililigtas. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Okay? So, with faith, ay patuloy po natin itong hawakan at ipamigay after ng ating service. So, dadako po tayo sa ating pong offering right now, and sa ating pong offering, we continue to encourage each one of us to give online. At if you cannot give online, we still have an offering box outside. After ng ating service, you can give it, ihulog niyo po doon yung inyong mga offering. At we will pause for a moment, that we can give through online, through pay now, through online banking, sa transaction natin. And I will give and pause for a few moments for you to do that. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Ama namin Diyos, sa hapong ito, Panginoon, salamat po, Panginoon, even, Panginoon, financially, Panginoon, you are giving us the opportunity, Panginoon. You are giving us, Panginoon, moment, Panginoon, that we can worship you by
giving back, paying back our tithes, giving back our offerings, our mission faith pledges, oh Father. Lord, nawa, Panginoon, for every time that we partake, Panginoon, nakikipag-partake kami, Panginoon, in giving, Panginoon, we are not only seeing, Panginoon, ang aming financial na ipinagkakaloob sa inyo, Panginoon, but we are seeing, Panginoon, we are looking forward na ang bawat amount that we are going to consolidate, Panginoon, na aming tatanggapin ng simbahang ito, Panginoon, ay nakikita po namin ang furtherance ng inyong kingdom. Patuloy namin kayong pinapasalamatan at patuloy namin kayong binibless as you bless us sa aming mga trabaho, as you bless us ng buhay, as you bless us health, and as you bless us, Panginoon, spiritual strength that we continue, Lord, to work here in Singapore while we are out, malayo sa aming mga pamilya. Muli, Panginoon, pinapasalamatan namin kayo sa pangalan ng inyong anak na si Jesu Cristo. Amen and amen. Ready na po ba kayong tanggapin ang salita ng Panginoon? Okay. Isa daw po na senyales na ready kayo na tanggapin ang salita ng Panginoon, if you are ready to receive, to take note, Ang akin pong encouragement to us, ang prophecy natin kanina, wag po nating hayaan na manatili lang sa ating isipan. I encourage each one of us mag-take note ng ating pong lesson, ng ating pong sermon today. You know why? I encourage each one of you, para sa lahat na rin po to, para sa mga CG na you can encourage your member na magti-take note sila sa ating sermon, when you are allotting 5 minutes of your connection time, your CG time, to ask them, kapatid, ano po yung inyong take home sa ating sermon? So, let's do that sapagkat ang salita ng Panginoon ay ito po ay breath of God that useful po to receive teaching, instruction, correction, rebuking, and training for each one of us. And why? Kung kayo po ay ready na tanggapin ito, why not we all stand for this afternoon and let's continue to welcome ang Word of God sa buhay ng ating mahal na pastor, Pastor Noy Soberano, to hear God's Word this afternoon. And let's call him on stage right now. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunawan, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong lang sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, ika'y dakila ka. Habang buhay, dakila ka, O Let's bow down our heads, let's pray. Panginoong Isus, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito as we felt the presence of the Holy Spirit in this place. Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong ginawa sa krus, at ngayong araw na ito, Panginoon, narito kami, binubuksan namin ang aming puso't isipan para tanggapin ka, tanggapin ang iyong mga salita, at isabuhay namin ito. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Takpan ulit natin, Panginoon. Hallelujah. Bago kayo mo po, sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Amen. Amen. Pwede na po tayo mo po. Yan. Ngayong araw na ito, this is the second Sunday of June. No? So this week na pala yung natin, yung Independence Day natin. No? So June 12 is the official date. Tama? Sino din hindi nakakaalala ng Independence Day natin?
So June 12 is the official date ng ating Independence Day, but it's a work day, no? Sa atin, walang holiday dito. Sa Pilipinas, holiday. Dito walang holiday. So we will celebrate it on the 15th, no? Sa next Sunday. So bring your best Barong Tagalog, Filipiniana, no? Mga ano ninyo, mga malong or yung mga katutubong mga damit ninyo, you can bring it, no? So we'll make this place as a ano natin, cultural event natin ito, no? So dalhin niyo yung mga ano niyo. So pwede kayo magbahag kung matapang kayo, no? Okay? So today is the second part of our Real Man series, no? Sabihin mo sa katabi mo, are you man enough? No? So this series specifically sa mga kalalakihan, no? But of course, yung mga kababaihan makarelate din kayo dito, no? Kasi lahat naman tayo may merong tatay, merong kapatid na lalaki, merong anak na lalaki, no? So meron tayong mga relatives na mga lalaki, no? Makaka-relate tayo dito kasi our series is about a real man. But sometimes when we say about man, ito yung created man, no? Hindi lang siya gender, no? Man means tayo as a human race, as a man created by God. So kasama na tayo mga kababaihan, no? So in a world that dito sa mundo, dinidefine natin yung kalalakihan, yung pagiging manhood, yung ano ba yung tunay na lalaki. No? So this part 2 of our series is about pursuing spiritual depth. Nung part 1, last Sunday, we talk about ano ba yung katangian ng isang lalaki. Di ba yung tunay na lalaki, ano? Matipuno, pogi. Yung tunay na lalaki ay responsable, humble, seek God first, no? Acknowledge they are weak, and they need God. Ito yung tunay na lalaki. And today, ganun din, ang sa mundo, inisip natin yung mga pag lalaki, they bring success, career, yung status, or wealth, or their own ability, their strength, no? Ito yung nakita natin na tunay na lalaki. But God calls men to live in a different standard. Iba yung standard ng Diyos when it comes sa lalakihan. Dapat meron silang spiritual maturity, they seek godliness, and have an intimate relationship with Him. Ito yung tunay na lalaki. Ito yung katangian ng lalaki na base sa standard ng Diyos. Hindi sa standard ng mundo. Okay? So, ito yung ang makita natin na hindi lang sa lakas. Kasi pag lalaki, sabi na lalaki malakas. Di ba? When comes sa gender, lalaki, babae, yung lalaki talaga yung mayroong strength. Aminin man natin, no? When it comes sa physicality, the endurance, strength, no? Mas matimbang yung lalaki yung comes sa babae. Okay? So, hindi lang dito na may measure yung ating manliness, yung ating pagiging lalaki. So, basahin natin sa Hebrews 5:12. Okay, ito binanggit na ni Brother Neil to kanina, no? In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. No, so yung tunay na lalaki is talagang nagde-desire. Anong desire niya is for God's word and prayer. Ito yung desire ng tunay na lalaki. And sometimes, when we are young, hindi natin kailangan ng solid food. Pag infant, di ba? So may mga anak dito, pag infant, mga liquid muna, no? Liquid, paunti-unti, hanggang sa lumaki sila, paunti-unti, nag-solid na, no? Hanggang sa lumaki sila, nag-mature na sila, kaya na nilang kumain mag-isa. Ito yung ginagawa natin as a parent, di ba? As a parent. So paano ito nag-equate sa mga kalalakihan? Na as a parent, as a parent, as a father of the family, paano natin
ino-nurture yung mga anak natin. Diba sabi dito? We teach them. No? We teach them elementary truths about God. Yun yung bukod dun sa solid food, bukod dun sa care, sa nurture, bukod dun sa clothing, bukod dun sa shelter, bukod dun sa warmth, kailangan nila maturuan ng truth about God. Paano natin tuturo sa mga anak natin kung tayo hindi natin alam yung truth about God? Di ba? Kaya yung mga kalalakihan, a real man desires the Word of God and also desire to become a prayerful person. No? So, ito, inaanap natin yung spiritual depth. Magpalalim tayo sa buhay natin spiritual. Spiritual depth begins with hunger to know and understand God's Word. A real man isn't just Sunday believer. No? Hindi lang siya, sa Sunday lang siya naniwala sa Diyos. Sa Sunday lang siya magsisimba. But he has built a relationship with God. Meron siyang relationship kahit saan sa magpunta, kahit sa trabaho niya. No? Nagbabasa siya ng Bible, ng Scripture, nagpipray, nagme-meditate, nagpray for his family. Ito dapat ang tunay na lalaki. So, nagpapalalim, and merong nauuhaw tayo sa Word of God. Nauuhaw tayo to know Him more. No? Because the Bible is God's revelation in His plan for all humanity. Alam nyo, yung kalalakihan, malaki yung pressure nila to solve problems. Ito yung dilema ng mga lalaki, di ba? We always want to solve problem. Pag may sinasabi yung mga babae sa atin, ito, reklamo ng reklamo, ang natin palagi, solusyonan yung problema nila. Well, in fact, gusto lang talaga nilang, may makinig lang sa kanila. No? Minsan naiinis ka, chismis naman yan. ano namang marites yan, no? Pero, ang gusto nila, may makinig sa kanila. No? Pinagchismisan nila yung mga katrabaho nila, reklamo nila sa mga boss nila, reklamo sa mga lahat yan, nireklamo ng mga babae. Well, yung mga lalaki, gusto nilang solusyonan. Kaya minsan naiinis yung mga babae, no? Pag bibigyan tayo ng solusyon, kasi parang feeling nila, kinakampihan natin yung boss nila. Kinakampihan natin. Hindi mo ba ako mahal? Hindi mo ba ako kinakampihan? Ba't hindi mo kinakampihan, no? Pag kinakampihan mo naman, dagdagan naman yung galit. Di ba? So, as lalaki, nag-isip tayo palagi ng solusyon. Pero, sometimes our solution is based on our knowledge, our skills, our ability. Well, in fact, yung solution sa lahat ng problema nasa Bible. Lahat ng problema mo, when you turn to a page of the Bible, may kasagutan yan. No? I-try mo. No? May problema ka about your relationship. May problema ka about your health. May problema ka about your work, your career. Pagbukas mo ng Bible, may sagot ng Panginoon. Kaya isok natin, maging hunger tayo, magugutom tayo sa salita ng Panginoon. Because the Bible is the God's revelation. So, you need to meditate it every day para ma-understand natin. Kasi pag bukas mo ng Bible, nakita mo yung mga verses, hindi mo maintindihan, wala rin. No? Hindi mo rin marinig yung sinasabi ng Panginoon. Kaya kailangan din na i-meditate natin, kailangan din i-seek natin to understand and read the Bible daily para maunawaan natin yung sinasabi ng Panginoon. Alam niyo ba, when you see sometimes in the social media, pagbukas mo ng Facebook mo, bumulanta doon yung post ng kaibigan mo na Bible verse. No? Pag scroll mo, parang wala lang sa'yo, no? Scroll ka ng scroll. Maraming mga nagpo-post ng mga Bible verses, ignore mo lang, no? Kasi hindi mo kailangan. Pero when the time come na maging desperate ka, when the time come na kailangan mo na ng solusyon sa problema mo, when the time na ginawa mo na lahat, no? Lahat ng effort, lahat ng ano tawag dito? Nag-effort ka na, no? Lahat in-exhaust mo lahat ng resources mo, wala ka pa rin solusyon sa problema mo. Pagbasa mo ng same Bible verse, mangungusap na yung Panginoon sa'yo. No? Nagiging importante na yung word na yon kasi that is the Word of God. The Word of God is alive. Diba? Kagaya ng nanay mo or ng asawa mo or ng kapatid mo, nagpapaalala sa'yo, no? Nagbibingi-bingi ka lang, no? Kasi hindi pa importante yan, no? Hindi pa importante ngayon sa'yo.
Pero when the time comes na nasa situation mo, pag sinabi ng nanay mo, huwag kang mag-date, bata ka pa, baka mabuntis ka. Ignore mo lang, no? Pag nabuntis ka na, doon mo naman sinabi ng nanay mo. Totoo sinabi ng nanay, no? Hindi pala si nanay, hindi pala nag-joke, totoo pala, no? So, yung mga bagay na yon, ignore natin kasi hindi pa malaga sa atin. Pero when we meditate the Word, when we hunger for the Word, when we know God, lahat na yan, magiging relevant sa buhay natin. Kasi ang God's Word is a revelation from God. We don't just read the Bible. Hindi na natin pinabasa yung Bible. Dapat kailangan inintindi natin. Basahin natin sa John 8:31-32. To the Jews who have believed in Him, Jesus said, "If you hold my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Amen? Kung alam mo yung katotohanan, ito yung magpapalaya sa iyo. Kung alam mo yung kasagutan ng Panginoon, ito yung magliligtas sa iyo sa iyong sitwasyon. Ito yung yung mga sometimes may mga bagay tayo na inisip na mga solusyon sa problema natin, ginawa natin pero bakit wala pa rin? No? Intay ng sagot, ginagawa naman natin, bakit wala pa rin solusyon? Bakit? Ano kaya nangyari? Anong kulang? No? Kasi sometimes we don't live the word. Hindi natin binamamuhay yung sinasabi ng Panginoon. We know na masama yung magkasala. Tama? Alam natin yon. Sino ba dito gusto magkasala? Pag sinabi kong, sino gusto magkasala? Wala namang nagkataas ng kamay, di ba? Walang gusto magkasala. Kasi alam natin na mali magkasala. Alam natin yung consequence ng kasalanan. Alam natin na yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sabi sa Bible, di ba? Yung mahirap na part is yung gawin. Yung tama. Yun yung pinakamahirap na gawin. Kaya ipamuhay natin to do the righteous thing. A real man, do the righteous thing. Seek righteousness before God. Then, a real man develop a healthy prayer life. Okay? So, mag-set aside tayo ng time for prayer. Alam niyo ba, yung mga kalalakihan, sila dapat yung nagli-lead ng family. Sila dapat yung una sa pag-pray. Ako, inaamin ko, no? Weakness ko yung prayer. No? I'm also a prayerful guy, but my wife is more prayerful than me. No? Pagising sa umaga, ginigising niya ako, mag-pray kami. Minsan, DC, gusto ko pang matulog, no? Pag ginigising niya ako, magpe-pray na kami. Before matulog, siya rin nag-initiate ng prayer. But, of course, dapat kalalakihan yung nag-initiate ng prayer. Kalalakihan dapat yung sa family, sila yung nanguna, no? Okay, let's pray for this. Let's believe on this. We have faith on this. Tayo mga kalakihan dapat nangunguna sa family natin. Whether you are a husband, whether you're a brother, you are a son, no? Dapat yung mga kalakihan nangunguna sa prayer. Okay? Mag-set aside tayo ng time. Prayer is not ritual. Hindi siya ritual, no? Mag-pray lang tayo as a ritual. It is not a ritual. It is your communication, constant communication with God. It is you're pouring out your heart, no? To listen to His voice. Hindi lang tayo nagpo-pour out when we pray. Lord, ito yung problema ko. Lord, bakit mo ko ginanito? Lord, bakit ini-request ko hanggang ngayon hindi pa rin nangyayari. Lord, bakit ganito yung amo ko? Lord, bakit ganito yung income ko? Lord, bakit ganito yung sakit ko? Hindi mawala-wala. Pulo tayo reklamo. Ito ba yung prayer? Yung prayer is a communication. And a communication requires a speaker and a listener. Di ba? So, kailangan din natin makinig sa Panginoon. Lord, siya na siguro yung pinadala mo sa akin. Siya na siguro yung tamang lalaki. Siya na siguro yung tamang babae. Pero ayaw natin makinig sa sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, no, hindi siya. Ayaw natin makinig. So, it is a communication. A prayer is a communication. Lord, may business akong gustong pasukan. Lord, meron akong plano sa family ko, sa career ko, meron akong plano, ganito.
Nagpo-pour out tayo sa Panginoon, pero makinig tayo sa sagot ng Panginoon. At ang sagot ng Panginoon, laging tatlo yan, no, diba? Alam niyo yung sagot ng Panginoon? Unang-una, yung pinaka-paborito nating sagot? Yes and amen, di ba? Pangalawa, yung ayaw natin, ano? No. No? May mga sagutin ng Panginoon, minsan na tayo na no. At ano yung pinaka-mahirap na sagot ng Panginoon? Wait. Naging very impatient tayo, no? Wait. Kailangan yung mag-propose yung boyfriend ko. Matang tagal. Wait. Sabi ng Panginoon, wait. No? Ito yung pinakamahirap yung waiting. Kasi in the waiting, dito tayo i-forge ng Panginoon in the waiting. Okay? So, a real man pursues holiness. Okay? And submit to the Holy Spirit. Sabi sa 1 Peter 1:16, for it is written, be holy because I am holy. Ang Diyos natin ay banal, no? So, hindi man natin kayang 100% maging banal tayo, but meron na tayong guide, no? Ang Diyos natin ay banal. So, sabi niya, be holy because I am holy. God calls us to be holy. Spiritual depth requires living a holy life and turning from sin. Ano ba ang ibig sabihin ng pagkabanal? Walang kasalanan, di ba? Isa lang yung banal, ang Diyos lang. Siya lang yung hindi nagkasala. Yes, mahirap gawin magpakabanal, di ba? Mahirap. Kasi hindi lahat tayo, we always fall short of the glory of God. Pilitin man natin magpakabait, hindi natin magawa. Di ba? Meron tayong kasabihan. Nasa Diyos, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Di ba? It's always by the grace of God. Hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Hindi natin kayang patawarin yung sarili natin. Ang Diyos lang yung nagpapatawad. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Ang Diyos lang pwedeng magbago sa atin. Kaya, we pursue holiness because God is holy. At paano gagawin yun? Sabi dito, submit to the Holy Spirit. Di ba? Submit to the prompting of the Holy Spirit. Sabi natin na minsan, pag alam na natin yung tama at mali, pag gagawin natin yung maling bagay, may bumubulong na sa atin. Huwag mong gawin yan. Mali yan. Di ba? Kasi ito na yung Holy Spirit nagpa-prompt sa atin na, kapatid, anak ko, huwag mong gawin yan. Magkakasala ka. Sabi ni Digong, huwag mong subukan. Huwag mong subukan. Di ba? Kasi mapapahama ka lang, no? Pag sinubukan mo, mapapahama ka lang. Yan yung prompting ng Holy Spirit. Hindi si Digong yun. Yung Holy Spirit, no? Yung Holy Spirit nagpa-prompt sa atin to turn away from sin. Okay? We must regularly examine our heart, repent, and allow the Holy Spirit to renew us. Examine palagi natin yung puso natin. Examine our heart daily, confess our weaknesses to God. When we pray, we acknowledge our weakness. Lord, ngayong araw na ito, nagkasala ako. Lord, ngayong araw na ito, na-tempt ako. Lord, ngayong araw na ito, Lord, may ginawa akong kasalanan. Lord, na-weak ako sa isang bagay na to, Lord. Lord, ilayo mo ko dito. Acknowledge your weakness. Huwag tayong mamatigas sa Diyos. Alam ng Diyos yung puso natin, no? Sometimes, as being men, lalo na yung mga kalalakihan, hindi tayo nagpapakita ng emosyon, di ba? Hindi natin pinapakita yung weakness natin sa ibang tao. Kasi lalaki ako, malakas ako, atapang tao. Di ba? Hindi natin papakita yung weakness natin. But before God, we acknowledge our weakness. Kailangan i-acknowledge natin. Huwag tayong mamatigas sa harap ng Diyos. Alam ng Diyos yung puso mo. Lord, kaya ko pa to. Kaya ko pa to. Magaling ako sa ganito. Kaya ko to. Lord, may meron pa akong last resort, no? Meron pa akong mga utangan. Meron pa akong matatakbuhan si kumpare. Lord, kaya ko to, Lord. Malakas ako. But a real man acknowledge his weakness before God. Ang tunay na lalaki, nagpapakalalaki sa harap ng Diyos. Ang tunay na lalaki,
nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Lord, I need you. Lord, hindi ko na kaya to. Lord, ginawa ko na lahat, but I know, Lord, it is beyond me. I need your miracle right now. Lord, yung income ko, kulang. Every month, padala sa family ko, sa asawa ko, sa anak ko, nanay ko, tatay ko. Lord, tulungan mo ko. I am weak. Hindi ko na kaya, Lord. Acknowledge natin, ito yung tunay na lalaki, nag-acknowledge ng kanyang weaknesses before God. No? So, we need to acknowledge. Then, i-avoid natin yung environment na mayroong mga temptation. Alam niyo ba, may mga bagay na alam natin na weak tayo, pero tinetest pa natin, no? Kaya nga, try ko nga kung kaya ko pa. Sige nga, binago na ako ng Diyos ngayon, no? Punta nga ako doon sa maraming mga chicks doon. Kaya ko ba? Kaya ko yan, no? Faithful na ako ngayon. Alam ko, ko ng Diyos, protektahan ako ng Diyos. Huwag mong i-try, huwag mong i-test yung temptation. Huwag mong subukan. Papahamak ka lang. No? Ang temptation, tinatakbuhan. Sabi dito, avoid temptation. Huwag mong i-test. Huwag mong i-test yung temptation. I-avoid natin yung temptation. As a real man avoids temptation. No? Naalala ko nung bata pa ako, no? Culture natin sa Pilipinas, mga kalalakihan. Pag marami kang chicks, lalaki ka. Pag marami kang dinala sa bahay mo, tatapikin ka ng uncle mo, ng tito mo. Lalaki, oh. Pag marami kang pinakilala ng mga, hindi nga pinakilala, dinala sa bahay. No? Gawain ko yan, sorry, Sir Tonet. Hindi pa tayo magkakilala nun, joke. No, so, ito yung culture natin na pag marami kang chicks o marami kang relasyon, lalaking-lalaki ka, macho ka. Macho ka, no? Ito yung culture ng mga Pilipino na hindi dapat, no? I started relationship at 14 years old. May mga kapapi love na ako, may mga ano na ako, no? Marami na akong girlfriend. Maraming fling, maraming daming karelasyon. And buti na lang, Sister Tonet ako nahulog. Hindi na ako pinakawalan, no? And alam nyo ba, a real man is lumalayo sa tentasyon. Kasi meron tayong mga kalakihan, may mga kilala tayong mga kalakihan na alam nila yung weakness na nila, no? Pero tinitest pa nila. So, akala mo nagbago na, akala mo, kasi buhay nila ganun dati, binago na ng Panginoon. Nagbago na, nagbagong buhay, pero at the end of the day, bumabalik pa rin sa mga dati nilang bisyo, dati nilang mga karelasyon, dati nilang mga gawi dati, kasi tinitest pa nila yung temptation. So we avoid temptation. A real man avoids temptation. Okay? A real man grows through trials. Ito na yung pinaka-last point natin, no? A real man grows through trials. Ang lalaki, hinaharap ang problema. Ang mga kalalakihan, ang tunay na lalaki, hinaharap yung mga trials sa buhay niya. Hindi tumatakbo sa mga challenges. Hindi tumatakbo sa problema. No, minsan yung mga kalalakihan, ito yung dilemma din natin as a men, kasi tayo yung provider, tayo yung protector, tayo yung dapat malakas sa isang family, di ba? Kasi lalaki tayo, nasa natin yung responsibility. Pero sometimes, yung iba umiiwas na sa problema. Yung iba, nagde-depress, yung iba naman, nagre-retreat, hindi nagpapakita, nagiging loner, nagiging yung worst of course is nag-suicide. You know? Alam niyo ba yung pinakamataas na suicide rate is mga kalalakihan? Bakit? Unang-una, hindi tayo nagpapakita ng emosyon. Hanggat maaari, iniipon natin.
Hanggat maaari, dapat walang nakakalam na nahihirapan tayo. Hanggat maaari nga, ayaw natin pakita na umiiyak tayo eh. Tama? Ayaw natin pakita na mahina tayo. So, a real man grows through trials. Alam niyo kung mature na yung isang lalaki, na habang nasa trial siya, meron siyang joy. No? At in-acknowledge niya yung weakness niya. In-acknowledge niya na mahina siya. In-acknowledge niya yung nahihirapan siya. Hindi siya nagmamatigas. Hindi siya nagpapakita sa tao na okay siya, no? Na ano lang, face value lang na okay siya, pero deep inside nahihirapan. Yung tunay na lalaki, in-acknowledge na nahihirapan siya. We go through trial. No? Spiritual depth is forged through suffering and trials. Spiritual depth is often revealed in a storm. Saan matitest yung pagkalalaki natin? Pag merong trials. Pag merong, tawag dito? Pag merong mga storm, dito makikita yung ano matunay ka bang lalaki o hindi. Naharap mo ba yung problema na yan? I-go through mo ba ang trials na yan? O ayoko dito, masakit. Ayoko na. Lalayo ka na lang. Ayoko dito, mahirap dito. Dito na ako sa madali. Sa alam ko. A real man is forged through suffering and trials. Ito yung maganda sinabi ni James dito sa James 1:2-4, no? Tandaan nito yung mga kalalakihan. Even mga kababayan, makakarelate kayo dito, no? Consider it pure joy, my brothers and sisters. No? Hindi lang lalaki yung sasabi dito. Pati yung mga kababaihan, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Paano ka maging persevere? Pag mayroong bagyo. Diba? Paano ka natututo pag mayroong problema? Paano ka lalakas kung pag na-experience mo yung kahirapan, di ba? Doon ka lalago, doon ka mag-persevere when you go through trials. Tapos, sabi dito, let perseverance finish its work. Hayaan mong matapos, no? I-persevere mo, idaanan mo. Ang trials, sinadaanan yan. Ang temptation, tinatakbuhan, no? Ang trials, ang tunay na lalaki, nag-go through ng trials. Hanggang sa matapos. Tapusin natin hanggang matapos so that it can finish your work, so that you may be mature and complete. Para maging kompleto ang paghubog, ang pagbuo sa iyo ng Panginoon. Tapusin mo ang mga trials na yan. Daanan mo so that you are not lacking of anything. You will be complete. Hindi mabubuo or hindi makumpleto yung pagkalalaki mo kung hindi ka dadaan sa trial. Di ba? Sa Pilipinas, ano yung baptism natin para maging tunay na lalaki? Magpatuli. Dadaanan mo yung trial na yan, no? Dadaanan mo, alam mong masakit, no? Sinasabi, minsan niloloko pa ng mga tito mo. Masakit yan, masakit. Pero kailangan mo daanan para maging tunay kang lalaki. Tama? Ganun din ng Diyos. Papadaan ka sa trials. Papadaan ka sa lahat ng storm. Papadaan ka niya sa napakahirap na daan. Pero pag nalampasan mo yan, sigurado yan, you will be complete. Walang anumang trials ang makadadaig sa'yo. Walang anumang temptation yung kaya kang hatakin muli. Kasi napagdaanan mo lahat. Tinapos mo. Nag-persevere ka hanggang matapos mo ang trials na yan. Niyaya ko lahat na tumayo. I want you to close your eyes right now. Maybe you're in the midst of the storm in your life. Maybe you are in the hard times of your life right now. I want you to rely on God. I-rely natin sa Panginoon. Lalaki ka man o babae, God wants you to persevere. A real man grows through trials. Marami kayong mga pinagdadaanan sa buhay ninyo ngayon. Maybe sa relationship ninyo, sa magulang ninyo, sa anak ninyo, sa asawa ninyo.
sa kapatid ninyo, sa kaibigan ninyo, kapitbahay. These trials na kinakaharap ninyo in your relationship, piliin mo na mag-rely sa lakas na ibibigay sa'yo ng Diyos. Don't rely on your own understanding. Don't rely on your own strength. Don't rely on your own ability. Magpakalalaki ka before God. Acknowledge that you are weak. Lord, hindi ko na kaya, Lord. Lord, itong situation ko, hindi ko na kaya. Lord, ikaw nang bahala sa relationship namin. Lord, kahit anong gawin ko, ganito pa rin, nag-aaway pa rin kami. Kahit anong gawin ko, hindi pa rin kami magkabati. Kahit anong gawin ko, Lord, lumalayo pa rin yung relationship namin. Bigay mo sa Panginoon. God wants us to unite to your loved ones. Yan yung plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi niya plano na magkawatak-watak tayo. Hindi niya plano na magkaiwalay kayo. Hindi niya plano na magkaroon ng lamat ng relationship mo. As soon as you acknowledge that, Lord, I need you. Lord, I need you in our midst right now. God will make a way for you. God will touch your heart, will touch their heart, at i-reveal niya through His Word. When we pray, Lord, I need you. His answer is yes, no, and wait. Merong kasagutan ng Panginoon in each and every one of us. Matuto tayong makinig. Matuto tayong makinig sa Kanyang sagot sa bawat katanungan ng ating puso. Maybe right now, you're going through trials in your health right now. Meron kang sakit na iniinda. Meron kang mga sakit dyan sa katawan mo na matagal mo lang kinikerry. Yung burden na ito. Ang sabi ng Diyos, right now, ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. And I will give you rest. Ibigay mo sa akin. I am your healer. I am your Jehovah Rapha. I'm your healer. I can heal all the wounds. Lahat ng sugat, lahat ng sakit, kaya kong pagalingin. Sabi ng Diyos, by His stripes, you are healed right now. Tinamo niya lahat ng sugat para sa iyo, para ikaw ay gumaling. Tanggapin mo ang kagalingan na ito. Maybe some of you are going through a trial in your finances. God wants you to face it like a real man. Acknowledge that everything comes from Him. Lord, you are the provider, my Jehovah Jireh. Hindi mo ako magkukulangin. You provide everything that I need. Ang ating Diyos, our provider, will provide your job, will provide your income, will provide all that you need. Hindi Kanya pababayaan. Hindi niya Kanya pabayaan dahil ikaw ay anak niya. Ang ating Diyos ay tunay na lalaki. A real man that is responsible. Hindi Kanya pababayaan. Siya ang ating Ama sa langit. Ang Ama, hindi niya kaya pabayaan yung mga anak niya. He will always provide. Paniwalaan natin ito. Paniwalaan mo ito, kapatid. Father, we thank you, Lord, sa araw na ito. Sa bawat inaing namin dinudulog sa iyo, sa bawat problema, sa bawat trials, sa bawat bagay na aming pinagdadaanan ngayon, sa bawat hinagpis, sa bawat sakit,
Lahat ng ito, Panginoon, dinudulog namin sa iyo at sinusuko namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Lord, we believe na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, and we claim healing in your name. Panginoong Isus, we believe that you are a provider. You provide everything that we need. Kaya mong buhayin ang mga isda sa karagatan. Kaya mong buhayin ang mga ibon sa kalangitan. Kami pa kaya ng mga anak mo. You provide for us, and we claim it in Jesus' name. Lord, you restore and heal the broken-hearted. Sa lahat ng mga broken relationship, broken marriages, broken friendship, broken families, ikaw magre-restore ng mga bagay na ito. Lord, di namin ito kaya, Panginoon. Ikaw lamang may hawak. Ikaw lamang may kakayanan. And we declare it right now that we will be restored in Jesus' name. In Jesus' name. Right now, sa ating mga bisita, or matagal ka na rin nandito, matagal ka nang sisimba, or pasulpot-sulpot ka dito, alam nyo, marahil ang Diyos, matagal ka nang iniimbita, napapasukin mo siya sa puso mo. Pero pilit nating nagmamatigas, pilit tayo nagmamatigas sa Kanya, pilit nating pinapakita sa Kanya na lalaki ako, or I'm a man. I cannot show weakness. This is the right time, ngayong araw na ito. Lalaki ka man o babae, this is the time for you to humble yourself before God. This is the time na acknowledge mo na kailangan mo siya. Kailangan mo ng kaligtasan. Kailangan mo ng pagmamahal. Kailangan mo ng Diyos sa iyong buhay. At ito, kapatid, is an invitation for you. Natanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Kung hindi mo pa ito nagagawa sa iyong buhay, marahil bago ka lang nito o matagal na, marahil narinig mo na yung tawag na ito, and this is the right time for you to be a real man before God, to acknowledge Him, to accept Him as your Lord and Savior. Habang lahat nakayuko, nakapikit ang mga mata, kung ikaw ito, if you know it deep inside your heart na ikaw ito, gusto kong itaas mo yung kamay. I will pray for you. Meron po ba dito? Huwag kang mabalisa or don't worry sa mga katabi mo. No? It's just between you and God. Everyone is bowing down their heads. Everyone is closing their eyes. Kung ikaw ito, kapatid, whether you're a man or a woman, if you acknowledge that He is the Lord of your life, the Savior of your life, taas mo kamay mo. Meron po ba dito? Come. Huwag kang mahiya, kapatid. It's just between you and God. Meron po ba dito? Just be humble before God today. Meron po ba? Taas mo lang yung kamay mo so I can see it. Meron pa po ba? You want to accept Jesus today as your Lord and Savior. Hayaan ko yung worship team natin to sing this song. I want you to really commit it to God right now. Marahil meron ka bang pagdududa, hesitation na sa puso mo. I want you to really talk to God, man to man, woman to woman. Hayaan mong saliksikin ng Panginoon ang iyong puso ngayon.
God is calling you to be a real man, not on the standard of the world, but by God's design, to seek His holiness, to seek His face, to have a relationship with Him. Lord, I give you my heart, I give you my soul, and I live for you alone. Right now, ito yung huling tawag. Kung ikaw ito kapatid, habang lahat na kayo ko nakapikit ang mga mata, walang nakatingin sa iyo, huwag kang mahiya. This is us between you and God. If you are this person, you want to accept Jesus as your Lord and Savior, I want you to lift up your hands. Taas mo yung kamay mo. Meron po ba dito? Meron po ba? Yes. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Kung hindi ka sigurado, this is the right time to really make sure that you accept Jesus today. Meron pa po ba? We're waiting. God is waiting. God is waiting right now. Come on. I want to see that hands. Itaas mo para makita ko. Igagaya kita sa panalangin. Huwag kang mahiya. Meron po ba? Kung nahiya ka, ayaw mo magtaas ng kamay. I want you to pray this with me. If you accept Jesus today as your Lord deep inside your heart, alam mo sa puso mo, tinatanggap mo siya bilang Diyos na kapagligtas ng buhay. Samahan mo ko sa panalangin. Repeat after me. At habang binabanggit mo, every word, paniwalaan mo and address it to Jesus directly. Let's pray. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Ikaw ay namatay at nabuhay muli para iligtas ang tulad kong makasalanan. Patawarin mo ko, Panginoong Hesus, dahil ako'y nagkasala. Mula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Manahan ang banal na Espiritu sa aking puso. At mula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay. At tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na iyong ibibigay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Tapakan natin ang ating mga kapatid na sumama at sumabay sa ating panalangin at tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos na kapagligtas ng buhay. Alam mo, kung hindi ka man nagtaas ng kamay at you know deep inside your heart as you pray that prayer, no? Habang sinasabayan mo, kung pinaniwalaan mo, mamaya punta lang kayo sa likod, sa ating next step counter. They will explain kung ano yung desisyon na ginawa mo ngayong araw na ito. At ngayong araw na ito, I would like to invite each and everyone. Kung meron kayong pinagdadaanan na trial sa inyong buhay, or kahit hindi man sa inyo, sa mga mahal nyo sa buhay, in their relationship, in your health, in your finances, in your career, I want you to come. Hilapit nyo sa Panginoon and surrender it all to Jesus right now. As the worship team sing this song, Lord, I give you my life. I want you to come and really give your life to Jesus today. Hallelujah. Come. Live for you alone. Every breath that I
our leaders to come Lord, and have pray sa mga your way. nandito ngayon sa harapan at gayon din sa mga nakatayo. Lord, I Walk around the give you hall. my heart. Pag-pray ninyo yung mga I give tao sa you tingin ninyo my that soul. God wants you to pray for. And I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. And I live for you, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. I give you my soul. I live for you alone. That I take every moment I'm awake. Lord, have your way in me. I give you my heart. I give you my soul. And I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Have your way, Lord. Have your way. Have your way, Lord. Have your way, Lord. You will not only touch the heart of these people who are courageously and boldly come to recognize that they need you. Have your way, O Father. Lord, have your way in me. Lord, I give you my They are not only giving heart. I give all you the things my that they cannot do right now. soul. Let them experience, Lord, I live surrendering for their life to you, alone. surrendering their heart to Every you. breath that I Recognize that they cannot go any take, farther without you. Lord, have your way Yes, Father. in me. Yes, Father. Give you my heart. Yes, Father. Receive it. Receive it right now. Receive it right now. Believe it. Ano man yung inyong dinala sa altar na ito, God is making His way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. And I live for you alone. Every breath that I take, Have your way, Holy moment Spirit. I'm awake. Just focus right now. Just focus right now. You yourself, ano yung inyong dinala sa altar na ito? Alone to God right now. Alone with God right now. Be exalted in this place, Jesus. Every breath that I take, Lord, have your way. Heavenly Father, sa umaga pong ito, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa courage, Panginoon, to step, Panginoon, ang mga kapatid ko na naririto, Panginoon, to recognize that they need you, Father. Lord, anuman, Panginoon, yung kanilang mga dinala sa altar na ito, Panginoon, they are lifting it up to you right now, Father. And right now, we believe
that divine exchange is happening right now. As they raise their hand, as they raise their spirit, as they raise their heart to you, Father, you are giving them right now, Panginoon, ang words, Panginoon, of expression of thankfulness. Words, Panginoon, sa kanilang mga bibig, Panginoon, ng praise, O Father, that they have believed na kinatagpo ninyo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, O God. Lord, hindi ko maisa-isa ang mga pangangailangan nila, but you are the God who knows, Panginoon, ang kanilang heart, O Father. Lord, you even know yung mga things that they don't know that they need. Katatagpuin niyo ito sa mayamang biyaya ng inyong anak na si Jesu Cristo. Mga kapatid, sa hapong ito, as you receive it, ay hilingin niyo sa Panginoon sa hapong ito na ang inyong mga tinanggap sa hapong ito ay inyong iuuwi. It will not end here. Ang inyong mata ay bubuksan ng Diyos kung paano niya patuloy na katatagpuin ito sa inyong paglabas sa hall na ito, sa inyong pagbalik sa inyong trabaho. God will continue to work sa mga bagay na hiniling nyo. Heavenly Father, I continue to declare, Ama, ang healthy body, ang healthy mind, Ama, ang wisdom that comes from you sa aking mga kapatid, Ama. Yung mga bagay, Ama, na that is beyond their capacity, Panginoon, ay patuloy nilang iiwan ito, Ama, sa altar na ito at kanilang dadalhin lamang sa hapong ito, Panginoon, ang inyong kasagutan, ang inyong kalakasan, Ama, ang inyong presensya sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesu Cristo. Mga kapatid, you are courageously coming to this place at ngayon, ang salita ng Panginoon, my son, my daughter, leave it here in this altar right now. I want you, ang dadalhin lamang ng inyong puso, ang dadalhin lamang ng mga kamay na yan sa hapong ito ay mga biyaya na nanggagaling sa akin sa mga oras na ito. Sa mga oras na ito, ay patuloy niyong bigyan ng space ang inyong buhay sa kasagutan ng Panginoon sa inyong mga panalangin. Heavenly Father, sa hapong ito, Panginoon, ay pinapasalamatan na namin kayo sa inyong pong mga kasagutan, Ama. At yung sa mga tatanggapin namin sa mga darating na araw, ay buksan niyo, Panginoong Diyos, ang aming mga mata. Maging ma-expectant kami, Panginoon. We are not only here to ask, we are here also to receive in the mighty name of Jesus. Ang lahat mo ay magsabi ng Amen! Amen! Wala na po tayong iuuwi, Isinuko na natin ito sa Panginoon sa hapong ito at panampalatayaan ito. So we can go back sa ating mga kinaupuan sa hapong ito. Salamat sa Diyos, Salamat sa lahat ng mga bagay na Kanyang ginawa sa hapong ito. God deserve our clap offering to Him. Amen po ba? Yeah, He deserve our clap offering sa hapong ito. At sa hapon pong ito,